Magandang umaga! Ako nga pa pala si Binibining M. Lopez at ang kasama ko naman ay si Binibining K. Zaira Lofranco. Ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa mga makata sa panahon ng propaganda at himagsikan. Ang pinakaunang tao ay ang alam kong kilala na ninyo, bukod sa naging sikat ang kanyang sinulat, siya rin ay ang ating bayani. Siya, si Dr. Jose Rizal. Isa siya sa magaling at matalinong manunulat. Sumulat siya ng 2 nobela tungkol sa lipunang Pilipino noong panahon ng Kastila. Ang mga nobelang ito ay ang No Limitangere at El Filibusterismo. At hindi lang yan, dahil sumulat din siya ng mga tula at ang naging paksa ay ang kanyang ina, mga kapatid at kaibigan. Noong siya ay 8 taong gulang pa lamang, na ay nagsimula na siyang sumulat ng mga tula na nagpabantog sa buong bansa at ito ay ang tungkol sa pagmamahal ng sariling wika. At ang tulang ito ay may pamagat na sa aking mga kabata. Isa sa sinulat ni Rizal na naging sikat ay ang Huling Paalam. Ang tulang ito ay isang makabagbag damdamin ng mensahe ng kanyang pagmamahal sa bayan at pagnanais para sa kalayaan. Sa kanyang huling mga salita, ipinahayag ni Rizal ang kanyang pagkabahala sa kalagayan ng Pilipinas sa ilalim ng kolonyal na pamamahala ng Espanya. Nais iparating ng tula ang tema ng sakripisyo, pag-ibig sa bayan, at ang pagnanais para sa isang makatarungang lipunan. Ipinakita ni Rizal na handa siyang mamatay para sa kanyang mga prinsipyo at sa kalayaan ng kanyang mga kababayan. Ang tula ay nagsisilbing paalala sa mga Pilipino na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay nangangailangan ng tapang at sakripisyo, at patuloy na nag-uudyok sa mga tao na ipaglaban ang kanilang mga karapatan at kalayaan. Ngayon ay aking tatalakayin ang tungkol sa isang kilalang figura sa panahon ng himagsikan, si Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay isang makata, revolusyonaryo at isa sa mga nagtatag ng katipunan. Kilala siya bilang ang ama ng demokrasya sa Pilipinas dahil sa kanyang paniniwala sa karapatan ng mga tao na magkaroon ng boses at lumaban para sa kanilang kalayaan. Tinatawag din siyang dakilang plebeyo dahil nagmula siya sa mahirap na pamilya at naging tagapagsalita ng mga ordinaryong tao. Isa sa kanyang mga kilalang akda ay ang Katapusang Hibik ng Pilipinas. Isang makabayang tula na nagpapahayag ng matinding damdamin ng pag-ibig sa bayan at pagnanais para sa kalayaan mula sa mga Espanyol. Ang pangatlo ay si Marcelo H. Del Pilar. Si Del Pilar, na kilala sa tawag na Plaridel. Siya ang natatag ng Diaryong Tagalog noong 1882. Isa itong kahayagang makabayan at siya rin ang pumalit kay Lopez Haina sa pagiging patnugot at may-ari ng La Solidaridad. Si Del Pilar ang author ng Dasalan at Tuksuhan, isang tulang tumutuligsa sa mga maling ginagawa ng mga praile. At ang isa sa mga tula niya ay ang sagot ng Espanya sa hibik ng Pilipinas. Ang tulang ito ay nagpapahayag ng pagkabigo at pangungulila ng isang ina para sa kanyang anak na nagdurusa sa ilalim ng kolonyal na pamamahala ng Espanya. Ang ina ay tila naglalarawan ng kanyang kakulangan sa kakayahang tumulong at ang kanyang pighati ay nagiging simbolo ng sama-samang pagdurusa ng mga Pilipino. Ang mga tema ng pagkakaisa at pagkikibaka ay nakatago sa mensahe ng tula. Itinatampok nito ang pag-asa na ang pagkakaisa ng mga tao ay makakabawas sa hirap sa kabila ng pagkakaroon ng mga mapang-api. Ang pagninilay sa buhay, hirap at mga sakripisyo ng mga Pilipino ay pinapakita at pinapahayag ang kawalang kapangyarihan ng ina at ng bayan sa harap ng mga banyagang mananakop. Sa madaling salita, ang tula ay isang masakit na salamin ng sitwasyon ng panlipunan ng Pilipinas noong panahon ng kolonyalismo. Ngayon ay akin namang tatalakayin ang patungkol sa isa sa mahalagang figura sa panahon ng himagsikan, si Emilio Jacinto. Si Emilio Jacinto ay kilala bilang ang utak ng katipunan dahil sa kanyang matalinong pag-iisip at pagsusulat. Siya ay isang masigisag na manunulat na nagsusulat ng mga tula, sanaysay at ipapangakda na nagtataguyod ng kalayaan ng Pilipinas. Si Jacinto ay naging patnugod ng payagan ng katipunan na ang kalayaan,
kung saan ipinahayag niya ang mga layunin at prinsipyo ng samahan. Siya ay isang mahusay na makata na nagsusulat sa parehong Tagalog at Kastila. Ang kanyang mga akda ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa bayan at pagnanais para sa kalayaan. Isa sa kanyang mga kilalang akda ay ang Kartilya ng Katipunan, isang mahalagang dokumento na naglalaman ng mga alituntunin at prinsipyo ng katipunan, na nagbibigay diin sa pagmamahal sa bayan, pagkakaisa, pagpapakumbaba, pagiging matapat, at pagiging makatarungan. At ang panglima naman ay si Dr. Pedro A. Paterno. Isa siyang aktibong manunulat na nabibilang sa tatlong panahon ng panitikang Pilipino. Panahon ng propaganda, panahon ng himagsikan, at panahon ng mga Amerikano. Karamihan sa kanyang mga sinulat ay may temang panlipunan at panrelihiyon. At siya ang kaunahang manunulat sa Pilipino na hindi nagpabaya na masupil at ipagbawal ang nilalaman ng kanyang mga inakda. Bukod sa isa siyang nobelista at dramaturgo, ay kilala rin siyang makata sa tatlong panahong nabanggit. Isa sa mga sinulat niya ay ang Amor de Obreros, Pilipinos o ang pag-ibig sa mga manggagawang Pilipino. Nais niyang iparating ang pagmamahal at papahalaga sa mga manggagawang Pilipino. Ang tula ay nagtatampok sa kagandahan ng mga kalikasan at ang mga pangarap ng mga manggagawa na lumalaban para sa kanilang kalayaan at karapatan. Ipinapakita rin ito ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa pagnanais na maitaguyod ang kanilang inang bayan, kasabay ng pag-alala sa mga bayani tulad ni Rizal. Ang pagsasama ng sining at pakikibaka para sa kalayaan ay isang pangunahing tema, kung saan hinihimok ang mga tao na ipagpatuloy ang kanilang pagsisikap at pagmamahal sa kanilang bansa. Ngayon ay atin namang kilalanin ang isa sa mga figura sa panahon ng himagsikan, si Jose Palma. Si Jose Palma ay isang makata at doktor na kilala bilang ang may akda ng Himno National Filipino, ang ating pambansang awit. Siya ay isang tagapagtaguyod ng kalayaan at nagbigay inspirasyon sa pambansang pagkakaisa. Masasabi natin na ang mga manunulat noong unang panahon ay may malaking ambag sa ating kasaysayan. Sa pamamagitan ng kanilang mga akda, na ipamalas nila ang kalagayan ng ating bansa sa ilalim ng pananakop at nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino na lumaban para sa kalayaan. Ang kanilang mga gawa ay nagsilbing tanglaw ng pag-asa at nagbigay daan sa pag-unlad ng ating kultura at sining. Sa pamamagitan ng kanilang mga sulatin, napanatili natin ang ating identidad at nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa ating nakaraan. Kaya't mahalaga na patuloy nating pahalagahan ang mga manunulat na ito at ang kanilang mga gawa. Ang kanilang mga kwento ay nagsisilbing paalala sa ating mga pinagdaanan at nagbibigay inspirasyon sa atin na magpatuloy sa pagsusulong ng ating bansa. Yun lang po at maraming salamat.